Welcome back for another video, guys. In this video, let me share with you my top instant cash loan app this mid-year 2025. Disclaimer lang po ha, anything that I mentioned in this video, any loan apps po are not sponsored and all po were based only on my personal experience. At hindi ko sila lahat mare-recommend, guys ha. So this is just my compilation lang po, no, para maging aware kayo, may heads up na kayo, may idea kayo sa mga loan apps na ito if ever po gusto niyo siyang itry. Well, again, this top instant cash loan apps that I tried na makaka-withdraw agad talaga tayo. Once po na download natin yung app, nag-apply po tayo, mataas naman po yung approval chance niya talaga. Again, for this year 2025, madami na po ako na-feature ng mga iba't ibang loan apps po. Pero ito lang yung mga pinili ko na based nga sa title ko, makakapag-withdraw agad. Dahil ako mismo nga, na-withdraw ko siya. Pumasok siya sa disbursement account ko mismo at nakapag-reloan na ako. Kaya medyo may experience na ako dito. Well, of course, lahat po ng loan apps, guys, na i-mention ko sa video na ito, magbibigay, of course, ako ng honest review dito. Alam niyo naman na very transparent tayo, no, kung ano yung talaga na experience ko, ano nakikita ko, ano yung sinasabi nyo, no, sinishare natin yan dito para makuha niya talaga yung tamang expectation nito. Well, ano nga ba itong mga to? So, meron akong 8 loan apps dito na babanggitin. So, number 1 on my list is si Casyola Loan App. Lately lang, nakapag-cash loan ulit tayo dyan kasi nga sabi ng mga viewers ko, meron na nga daw bagong update kay Casyola ngayon. Hindi siya pa 7 days to pay. Kasi before po, 7 days to pay po yung na-avail ko. So ngayon, tinry ko siya. May pa 15 days to 1 month to pay na talaga siya. Well, for me, nag-offer po siya ng interest rate. So 15 days ha, 15.8% po yung binigay niya sa akin. And sa 1 month to pay, guys, binigyan niya naman ako ng 23.4% monthly. So, do you think ba okay yung interest rates niya? Kasi for me talaga, mataas yun. But this is better na din, no? Compared sa ibang loan apps po na pa 7 days to pay na almost 50%. Siguro mako-consider po natin to dahil buo naman po siyang matatanggap. And for the customer service, hindi po ako naka-experience ng harassment kay Casyola. Mabait din na loan app to so far, ha? Well, second on my list is si FT Lending po. So, ito pong si FT Lending is buo rin po siyang matatanggap. And then, pwede po siyang multiple loan. Hindi po na-freeze yung balance natin dito once po nag-cash loan tayo ng partial lang or maliit lang na amount. Well, this is not 7 days to pay then. May ino-offer po siya ng 15 days to pay up to 30 days to pay po. So, kapag 15 days to pay po yung aking pinili po, binigyan niya po ako ng interest po na 21%. And then, kapag 30 days po, binigyan naman niya ako na 36%. So, diba? Mataas talaga siya, guys. Pero sabi ko nga sa inyo, kung i-compare nga natin doon sa mga pinapatulan yung 7 days to pay na loan app, hindi pa buong matatanggap. So, this is quite better. Pwede na natin siyang ma-consider. So, experience ko naman sa customer service niya, tahimik lang din. Payment reminder lang, hindi po siya nanghaharas. Third on my list is si Mr. Cash Loan App. Kapag first time pa lang tayong borrower dito, tulad ko, no, nakapag-cash loan ako dito, meron siyang effective interest rate of 9% for 18 days to pay kapag first time ka. Tulad ko nung nabayaran ko na ito, na-unlock ko na po yung 45 days to pay niya. Kaya lang, guys, no, medyo tumataas po yung interest rates nito ng kaunti lang naman. Kaya lang po, itong si Mr. Cash kasi hindi po siya buong matatanggap. Meron po siyang kinukuha kapag first time pa lang tayong mag-cash loan dito ha, 4.5% na service fee po. Well, to be honest lang din ha, hindi ko rin bet yung customer service itong si Mr. Cash kasi nung sinagad ko kasi yung payment ko last time dito kay Mr. Cash, tawag siya ng tawag. Kung sino-sinong tumatawag sa akin, alam mo yun, hindi sila nakakaintindi ng isang salita lang. Pero anyways naman, guys, maaasa naman natin to si Mr. Cash. Well, next on my list, number 4 is si Fido PH Loan App or si Fido Loan App. Which is, guys, isa to sa masasabi kong legit na makakautang tayo dito. Bagong-bago lang kasi itong loan app na to this year 2025. So, 4,000 po yung unang offer niya po sa akin. Payable for 2 months to pay pa kasi every 15 days po yung payment dito. And guess what? 15% po ang kanyang interest rate monthly. Well, so far, guys, wala naman akong harassment po na natatanggap kay Fido Loan. Well, ito pa, hindi ko rin alam kung related ito or iisa lang yung management nila ni TechCash Loan App, if you know TechCash. Which is itong number 5 ko nga na loan apps na i-share sa inyo is si TechCash Loan App.
po. Well, anyways, di ko pala na-share no, si Fido Loan Up po is buo po siyang natatanggap ha, wala pong kaltas. Ganon din dito kay TechCash Loan Up. Buo din po siyang natatanggap at ang kaibahan lang po niya kay Fido PH po, ito si TechCash is pa 7 days to pay. Well, hindi ko rin bet yung interest rate po ni TechCash kasi 7 days to pay na nga lang po siya. Pero 34% po yung interest rate niya sa akin ha. So, okay lang siya kung maliit yung amount na iniloan natin like 500 pesos or 1,000 pesos, no? Though lagi ko sinasabi, buo nga siyang matatanggap. Pero yung interest rate naman, medyo hindi rin siya maganda. Lalo kapag mataas yung loan offer natin, no? Kasi guys, dalawang beses na ako nag-loan dito kay TechCash and the same pa rin. Walang nagbago sa interest kasi akala ko bababa yung interest rate niya in the long run pero not. But number 6 on my list is si Tala Loan Up. Nakilalang nating lahat, which is lagi ko talaga siyang sinasama sa mga ganito guys, no? Kahit sino, pwede kong mag-apply kay Tala Loan Up. And to my case nga, no, na-approve na ako dito almost 3 years ago and then binalikan ko siya this year at na-approve ulit ako ng 2,000 pesos, no? And then nag-increase nga siya 3,000 pesos na yung offer niya sa akin. Maliit lang siya guys, pero okay na rin naman kung nangangailangan tayo. Kung pinapos tayo pang petsa de peligro, pwede na rin siya. So actually guys, nasa 12% to 15% po yung monthly interest rate po ni Tala Loan Up po ngayon. At ang maganda dito, if ever po gusto natin siya bayaran agad-agad or few days, mas maliit po yung interest rate niya. Kasi per day po talaga yung kinikater niya po na interest rate. Of course, the shorter the period, the lower the interest rate po yung ibibigay niya sa atin. Though si Tala Loan Up po, hindi po siya buong matatanggap guys, pero maliit lang din naman po yung kanyang kinakaltas. Yung fee niya lang is dun sa transfer fee lang naman niya, maliit lang po. FYI din pala, meron siya hinihinging processing fee po. One time lang naman po ito na 3.99% for the whole loan amount na. Well, ang maganda rin kay Tala po, maganda po yung customer service nito guys. Hindi siya makulit, hindi siya tawag ng tawag. Hindi ko na nga haras tong si Tala based on experience ko. Well, next on my list guys, eto na, si Madali Loan Up. Currently pa din po guys, wala po siya sa Google Play Store, nawala siya doon. But the last time and the first time na nag-apply ako dito this year 2025, is yun po yung huling download ko sa Google Play Store kay Madali Loan Up. Available po siya sa V-App Store. Sa mga Vivo phone user po, doon po siya na-download. And sa mga other Android phone po, visible din daw po itong si Madali Loan Up, which is existing pa din po siya up to now. Sabi ko nga sa inyo, nakapangutang ako dito. Sa 4,000 pesos po na approval amount po niya sa akin, 3,120 na lang po yung natanggap ko. At hindi lang po yun. Bukod dun sa service fee na kinakaltas niya sa akin, meron pa siyang interest rate upon payment. 40% kasama ang service fee doon. Yun po yung effective interest rate po nung first time ako nangutang dito kay Madali Loan Up, which is mabigat siya talaga. So, nakapag-withdraw ako dito, natanggap ko po talaga. And then guys, ito na nga, ito na yung pinakagusto nyong part, which is itong sa paniningil ni Madali Loan Up, which is sinasabi na nanghaharas daw po ito. Pero guys, based naman sa experience ko, sinagad ko rin ito si Madali Loan Up. Payment reminder lang naman, makulit. Hindi naman siya nanghaharas. Ito si Madali Loan, nung binayaran ko siya guys, nag-increase ako ng 9,000 pesos. And in fairness naman pala kay Madali Loan Up, no, bumababa po yung interest rates niya in the long run. So, sa offer niya po sa akin ngayon, binigyan niya ako ng interest po na 20% plus po na 20.88 for 28 days to pay. Kasi ito pong si Madali Loan po pala, hindi po siya pa 7 days to pay ha. Every 14 days po yung payment niya. So, dalawang repayment ako, 28 days to pay. Kaya sinasabi ko na naman sa inyo ha, baka sabihin niyo na naman, nare-recommend mo yan to ganyan-ganyan. So, hindi po. Binibigyan ko lang kayo ng idea based nga sa experience ko kasi naranasan ko na nga siya. Well, lastly po, top 8 on my list is si More Gold Loan Up, which is ito yung pinaka-latest na loan up na pinatulan ko talagang i-withdraw. Which is guys, hindi siya buong matatanggap. Instant cash loan nga po ito. Ina-offeran niya ko ng 4,000 pesos pero 2,800 na lang yung natanggap ko. At ang effective interest rate na binigay niya po sa akin no, is 30% for 30 days to pay daw as declared doon nga po sa installment term niya. Pero guys, ito ha, revelation ko sa inyo based on my experience. Akala ko kasi per 10 days, every 10 days yung payment natin dito. Which is guys, to my surprise, 10 days to pay lang po talaga. One time lang natin siyang babayaran na 10 days to pay. So, napaka-deceiving nun, ano? And lastly, pong revelation ko kay More Gold, nakaharas po ito. So, I have all the proof po, no? Madami siyang mga tags sa akin. But kaya ko nga po sinasabi sa inyo kanina, di ba, na hindi po lahat ng loan up na ito ay recommended ko. Kasi ito lang ay compilation ko para lang magkaroon kayo ng heads up or awareness sa mga loan ups na na-mention ko. So, may mga magagandang loan ups akong na-mention dito. Meron ding medyo hindi natin recommend because of the interest rate and the customer service then. Well, that's all for my top instant cash loan of this mid-year 2025.
2025 din nakakapag-disburse agad, nakakapag-withdraw agad. But to be honest lang tayo dito, not all are recommended. Pag-isipan nyo pong mabuti if ever gusto nyo siyang itry or gusto nyo mangutas sa mga loan apps po na na-mention ko, isa-isayin nyo sila. And anyways guys, kung may better pa po dito, marami po ako sa playlist ko ng mga legit loan apps po na super low interest rate. Yung iba pa nga dyan, 0% eh. So nag-take na po ako ng risk para subukan tong mga ito para sa inyo. Para bilhin kayo ng sapat na expectation sa mga loan apps na ito based sa experience ko. Well anyways guys, if may katanungan pa kayo, you can comment down below naman. So don't worry, palagi naman po ako nagkakaroon ng updates sa inyo time to time. Yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And clicking bell button para lahat ng videos ko is updated po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!